3, 4, 5, 6. So, yan yung combination ng ating pantries. Buksan ko yung isa. Yan. So, much as possible, gusto ko maraming na ilalagay sa kitchen. Yan. So, meron tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. To those who are new to our channel, interior design tayo. So, ngayon gumagawa tayo ng residential project. Dito yan, in Tondo, Manila. So, tara, pakita ko sa inyo. Pero hindi pa tayo condo tour, Just a quick silip kasi maganda na. Tara. A quick silip to ating project dito yan in Tondo, Manila. So ito ay yung ating second floor. Sa second floor, dito ko pinlano ilagay ang living area, dining area, and kitchen area. So pakita ko sa inyo muna. Dito condo tour guys Just a quick check lang sa ating project. So sa ating living area, makikita nyo, almost complete na, patapos na. Actually, ang mga furnishing natin dito is on 90% na. So inaantay ko na lang yung mga abubot na dumating pa. Finish na rin yung ating curtain, yan. Tapos sa likod ko, nandito yung pinaka-balcony. Pakita ko lang sa inyo. Ongoing construction tayo guys, so medyo madumi pa sa labas. Pero kapag inopen mo, yung ating balcony is, yan ang makikita mo. So, beach-inspired ang ating theme dyan. Naka-canopy tayo. Tapos may accent pa. Kung di lang maalikabok guys, bubuksan natin yan. Pero so far, construction is ongoing. Ito lang yung pinaka-ambience. Masarap mag-coffee, naglagay tayo doon. And as much as possible, naglagay tayo ng maraming source of light. Meron dito, meron doon sa kabila, and meron doon sa sa dining area and kitchen area. For the finishes naman, we wanted to make simple. Panels tayo ng wood, combination of stone. Tapos ang kisame natin, we want it to be flat lang. Tapos nag-install ako ng mga MR16, kinalat natin yan. Binoto natin yung mga lights sa wall para ang accent natin is mala hotel lang inspired. So furnishing natin, very basic lang. We have the coffee table, side table. We have the sofa doon. Ito kinostomize natin to guys, yung sofa natin. So this is a sectional sofa. So 3 pieces yan. So, pinagawa natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung pang ginamit natin dyan, very manipis, sturdy, at saka on a black finish, katerno ng mga accent natin. Alright guys, so tara, lipat tayo sa dining area. Okay guys, so adjacent sa ating living area, na dito ang ating, itong wall na to, itong massive wall na to, is our powder room. So, inaayos yan, ongoing construction. Inaayos ko yung lavatory natin dyan sa kamakabinet. Tapos na ba? Check ko. Hindi pa. Almost. So, andito ang ating powder room. Tapos, katabi niyan, ito yung dining area. Kita nyo ba guys yung dining area natin? Kahit walang nakasinding ilaw, puro bintana lang. It's very calm, malinis. Saka ang ganda na nung effect ng ating pinaka dining area. So may windows tayo dito, windows, pwede mo buksan and ilagay yung mga screen. Ayusin lang ho natin, saglit. Anyway, so curtain tayo paikot, sheer and drapes, tapos drop light tayo dito guys, cove light tayo paligid. Tapos naghanap pa ako ng isang malaking slab ng wood para sa ating dining table. Kasi ang haba This table can cater 12 seaters So, isang mahaba. Kasi di pa dumadating yung buffet table natin. Meron tayo dyan, at saka doon. Pakita ko sa inyo, maganda itong pendant lamps natin. Pag binuksan, yung ilaw natin, mag-iiba yung ambience. So, open lang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung combination ng ating lights kapag nabuksan ng ating dining area. So we want a very classic, modern, and innovative style or theme para sa ating dining area. Ganda, di ba? So gawin natin yung condo tour natin pag kumpleto na lahat ng gamit. Ikot tayo dun sa ating kitchen area. Okay guys, so adjacent dito sa kabilang side will be our kitchen area. Pero bago yung mapapansin nyo, meron tayong dalawang mirror dito, full size. Kasi this is poste and poste, column pareho. So, since sobrang haba ng distance ng wall-to-wall perimeter natin, so kinailangan natin maglagay structurally ng dalawang poste. So, dalawang poste na to, binalot natin siya ng mirror para hindi siya ganun kasakit sa mata, eyesore
since nasa gitna siya. I'm planning to provide a buffet dito or a wine cabinet. Kasi itong area na to, ng plan ko is magkaroon ako dito ng additional 4-seater circular just to yung mga ayaw na kumain, magre-relax, mag-unwind, magdidrink ng wine, dito sila sa gitna. So, the best part is yung ginawa nating napakalaking kitchen. So, sa kitchen area natin, guys, sa isang bahay, napakaganda pag meron kang napakagandang kitchen and napakagandang powder room. So, ito, gagawin natin both. We have a good powder room and a very well-presented kitchen. So sa kitchen area natin, we want to create a very functional one. So itong buong space na to is around 3.2 yata, 3.5 meters. So kitchen lahat. Tapos meron tayo ditong island. Itong island natin is maraming features. Hindi pa lang natin napapagana lahat yung mga electronics natin kasi kailangan pang itap. So pag nagawa yun, pakita ko sa inyo. Ang maganda lang dito is nagawa natin ng isang mahaba, malinis. At sa mga finishes natin, parang ang shade niya is on nasa nude part. More on lighted wood laminates, light panels. Tapos meron tayong quartz stone na napakalinis, napakaputi, kumikinang pa. Tapos we have several pantries. Buksan ko yung isa. Yan. So much as possible, gusto ko maraming na ilalagay sa kitchen. Yan. So meron tayo yan. Lighted ang ating mga pantry cabinets, overhead. Tapos dalaway sink natin. Meron tayong sink dito. Since ayoko nga gawing mahalata na dalawang sink. Yung isang sink natin, ginawa ko ceramic white, yung finish ng faucet, para hindi siya nakikita masyado. Kasi itong pinaka main faucet natin is yung chrome. Yan. Ito nyo, mahina pa kasi hindi pa nakatap ng maayos. So ayusin pa yung tapping points natin. Tapos yung mga cooktop natin, meron tayo dyang hood, island hood, pendant lamps, and soon magkakaroon ako doon ng mga bar chairs. Pag nakabit yun, complete na yung ating kitchen area. And pakita ko sa inyo yung complete condo tour na buong second floor. Thank you guys for watching our channel and see you again on the next vlog. Bye-bye!